Hi everyone, good morning. Another day and another motivational talk for today. So, the greatest enemy of man ay hindi siya evil or kasalanan or si Satanas. Although alam natin na kalaban si Satan, pero hindi siya yung pinakamatinding kalaban. Alam mo ba kung ano yung pinakamatinding enemy natin as a man? The greatest enemy of the man is ignorance. Bakit ignorance? Kasi kapag wala kang alam, wala kang idea, talagang prone ka sa pagkakamali at kapahamakan. Kaya nga, ang bilin sa atin, diba? Basahin natin at alamin natin kasi it must lead you into a sinful day of life. At kapag yung ganun yung pamumuhay mo, mapapahamak ka talaga. Ang malupit nun, hindi lang ikaw pag napahamak ka, pati din yung mga anak mo or yung generation mo. Kaya magandang alamin natin yung mga bagay at kalooban ng Diyos na mahalaga na nagbabasa, nakikinig at tinutubad natin yung utos. Kasi dyan papasok yung karunungan. Hayaan mo yung mga taong ayaw makinig sa'yo, ayaw kang bigyan ng time, hayaan mo muna sila. Ang importante, pagka naayos mo yung sarili mo, nauna mo yung sarili mo, paano maayusin yung problema ng ibang tao? Mahirap. You cannot teach what you don't have. You cannot give what you don't have. Example, gusto mong ayusin yung problema ng kapatid mo na masyadong lulong sa droga. So, paano mo ayusin yun kung ikaw din is lulong sa droga? So, mahirap ayusin ang isang bagay kapag ikaw mismo hindi ka ayos, pag ikaw mismo sira ka. So, ignorance of the law is, or ignorance of the persons is yun the greatest enemy. Kaya kailangan alamin natin yung mga bagay-bagay, mag-aral, alamin natin yung kalooban ng Diyos para yun yung i-apply natin, yun yung gagawin natin at magawa natin yung pinakamabuti para sa atin, because ignorance leads us into a simple way. Kaya kapag ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, talagang unahin mo na pag-aralan to, at once na mapag-aralan mo, magawa, ma-apply sa buhay mo, unti-unti mo din i-share at maturuan yung iba. Kasi that was the time na kapag yung ignorance is, kunyari, hindi mo na ayos yung ignorance sa sarili mo, so pati din yung mga anak mo, ganun din. Kaya napaka-importante kapag meron kang knowledge, ma-share mo dun sa anak mo yung alam mo para hindi din siya ignorante at hindi siya mapahamak. Kasi kapag hindi mo siya na-share sa kanya yung knowledge, yung mundo yung mag-share sa kanya. At kapag nangyari yun, pwede siyang mapahamak at hindi mo gugustuhin. Kung ano man yung pagsubok na dinadaanan mo ngayon, tatandaan mo, hindi ka nag-iisa. Ang gawin mo lang, sundin mo kung ano yung sinasabi or will ni God. Nasa process tayo. Kasi yung process na yon, matututo ka, masusubukan ka, kung yung pananampalataya mo at trust mo kay God as totoo, genuine sa puso mo. So, hope meron kang matutunan. Don't be ignorant. Kailangan natin matuto. At kailangan natin sundan yung will of God. Alamin natin kung ano yung will niya sa buhay natin. Magbasa tayo ng Biblia na mag-guide sa atin. Kaya nga andyan yung Biblia kasi yun yung mag-guide sa atin. Now, kung hindi ka marunong magbasa, pwede ka naman magpaturo kung sino yung may alam. Ang importante, yung
tama is ma-apply mo sa buhay mo. Hope you learned something. Thank you everyone and God.